ay makikita ang ating bida na si Takemichi Hanagaki. Nagtatrabaho siya sa isang convenience store kung saan lagi siyang pinagtatawanan dahil isa siyang talunan sa buhay. Sa balita ay nakita niya ang namatay na magkapatid dahil nadamay ito sa labanan ng Yakuza at isang gang na tinatawag na Tokyo Manjigang. Matapos ang kanyang trabaho ay tumungo siya ng train station upang makauwi na. Subalit isang lalaki ang tumulak sa kanya dahilan upang mahulog siya sa rails ng tren. Bago siya mabangga ay nangyari ang hindi niya inaasahan. Nakabalik siya ngayon sa pagiging estudyante at nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Ito ay sina Akkun, Yamagishi, Makoto at si Takuya at tinuturing nila ang grupo bilang isang gang. Pinaliwanag sa kanya ng mga ito na upang makagawa ng pangalan ay kailangan nilang harapin ang mga sophomores ng Shibuya High. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang pinsan na si Masaru, ngunit nagulat siya nang malamang nakabalik nga siya sa taong 2010. Nakarating sila sa Shibuya High at hinamon nila ang mga sophomores sa isang laban. Subalit nabigla sila nang lumabas si Kiyomasa, isang miyembro ng Tokyo Manjigang. Dumating si Masaru, ngunit hindi pala sila nito matutulungan dahil isa lamang itong alipin ni Kiyomasa. Biglang naalala ni Takemichi ang nangyari sa nakaraan. Pinaliwanag niya kay Akkun na kapag nilabanan nila si Kiyomasa ay magiging alipin sila ng Tokyo Manjigang. Sinubukan nilang tumakas subalit huli na ang lahat. Binugbog sila ng mga ito at sinabi ni Kiyomasa na mula sa araw na yun ay alipin na nga sila ng Tokyo Manjigang. Dito na nagsimula ang pagiging miserable ng kanyang buhay. Matapos ito ay tumungo siya sa bahay ng kanyang girlfriend na si Hinata Tachibana at ginamot nito ang kanyang mga sugat. Samantala habang pauwi ay nakita niya si Naoto Tachibana na kapatid ni Hinata. Sinabi niya ritong nag-time travel siya pabalik at silang magkapatid ay mamamatay sa July 1, 2020 dahil sa Tokyo Manjigang. Binilinan niya si Naoto na protektahan si Hinata at nang hawakan niya ang kamay nito ay muli siyang nag-time travel. Nagising siya sa isang hospital kaya't nalaman niyang hindi siya namatay sa train station dahil nasagip siya ni Naoto. Napagtanto nilang nagta-time travel si Takemichi sa tuwing hahawakan niya ang kamay ni Naoto. Habang pauwi ay naitanong ni Takemichi kung bakit buhay pa rin si Naoto. Paliwanag ni Naoto na pinaniwalaan niya ang sinabi noon ni Takemichi ilang taon na ang nakakalipas. Nag-aral si Naoto upang maging detective nang sa ganun ay maprotektahan niya ang kanyang kapatid subalit nabigo siya. Sinama niya si Takemichi sa kanyang bahay at pinaliwanag ni Naoto kung gaano nakalakas ang Tokyo Manjigang. Nakita niya ang leader ng Toman na si Manjiro Sano o mas kilala sa tawag na Mikey. Dagdag pa ni Naoto na hindi magiging mapaminsala ang Tokyo Manjigang kung hindi nakilala ni Mikey si Teta Kisaki na leader ng Mobius Gang. Inutusan ni Naoto si Takemichi na mag-time travel sa taong 2010 upang pigilang magkakilala si Kisaki at Mikey. Ito lamang ang kanilang nakikitang paraan upang mailigtas nila si Hinata. Naghawak kamay ang dalawa at muli ay nag-time travel si Takemichi. Nagkaroon siya ng malay kung saan ay kailangan niyang lumaban para sa isang gladiator match na binuo ni Kiyomasa. Naaalala ni Takemichi ang mangyayari kung saan ay sinaksak ni Akkun si Kiyomasa kaya't agad niyang pinigilan si Akkun. Sinabi niyang siya na ang bahala at hinamon niya si Kiyomasa ng one-on-one. Ang kanyang kondisyon ay ipapakilala sa kanya ni Kiyomasa si Mikey kapag natalo niya ito. Subalit sadyang malakas si Kiyomasa, kaya't nabugbog lamang si Takemichi. Dahil hindi pa rin sumusuko si Takemichi, ay kinuha ni Kiyomasa ang baseball bat upang tapusin ang laban. Subalit sa oras na iyon ay dumating si Draken, na kanang kamay ni Mikey. Kinuha ni Draken ang bat at inutusan si Kiyomasa na magbigay galang dahil nasa harap nito si Mikey. Natuwa si Mikey kay Takemichi, kaya't sinabi nitong mula sa araw na iyon ay magkaibigan na ang dalawa. Dahil si Kiyomasa ang pasimuno ng gladiator match ay isang malakas na sipa ang binigay ni Mikey. Ikinagulat ng lahat ang kanilang natuklasan dahil ang malakas na si Kiyomasa ay bumagsak at nawalan ng malay. Bago umalis ang dalawa, ay muling nagpaalam si Mikey kay Takemichi. Habang pauwi ay nagpasalamat si Akkun kay Takemichi dahil pinigilan niya ito na saksakin si Kiyomasa. At dahil kaibigan na ni Mikey si Takemichi, ay hindi na sila alipin ni Kiyomasa.
Matapos ito ay agad na tumungo sa festival si Takemichi upang samahan si Hinata manood ng fireworks. Hahawakan sana niya ang kamay ni Hinata, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay kamay ni Naoto ang kanyang nahawakan. Dahil dito ay agad nakapag-time travel si Takemichi papunta sa kasalukuyan. Sinabi ni Takemichi na nakita na niya si Mikey subalit hindi pa niya nakikita si Kisaki. Biglang nakaisip ng paraan si Naoto kung saan ay inutusan niya si Takemichi na mag-time travel muli upang patayin si Mikey. Sa paraang ito ay hindi nalalakas ang Tokyo Manjigang at hindi na rin makikilala ni Mikey si Kisaki. Muli ngang bumalik si Takemichi subalit sa kanyang nasaksihan ay hindi niya kayang patayin si Mikey. Sa oras na ito ay kasalukuyang binubugbog ni Draken at Mikey ang mga outsider na pumasok sa kanilang school. Nang matalo ang mga ito ay lumakad ang dalawa sa likod ng grupo upang ipakita na natalo nila ito. Isinama ni Draken at Mikey si Takemichi nang biglang dumating si Hinata at sinampal nito si Mikey. Aalis na sila nang bigla silang hinawakan ni Draken. Kinabahan si Takemichi sa maaaring mangyayari, ngunit biglang nagtawanan si Mikey at Draken. Paliwanag ni Draken na hinding-hindi nila magagawang manakit ng babae at nagpaalam pa ang dalawa kay Hinata na isasama nila si Takemichi. Isinama ni Mikey si Takemichi dahil nakikita niya rito ang katangiang meron ang bawat miyembro ng Tokyo Manjigang. Inimbitahan si Takemichi sa meeting at doon ay muli niyang nakita si Kiyomasa. Pagdating ng leader ay pinaalis ni Draken si Kiyomasa dahil inalisan na ito ng karapatan bilang miyembro ng gang. Pinaliwanag ni Mikey na magkakaroon ng all-out war sa pagitan ng Tokyo Manjigang at Mobius na gang ni Kisaki. Ito ay dahil binugbog ng Mobius ang isang kaibigan ni Pa. Ang hindi nila matanggap ay pati babae ay sinaktan at ginahasa ng mga ito, bagay na hinding-hindi gagawin ng Tokyo Manjigang. Tinanong ni Mikey kung sino ang hindi sasama, ngunit lahat ng naroroon ay nagkasundong panagutin ang Mobius. Dahil dito ay matutuloy ang all-out war na magaganap sa Musashi Festival sa ika-13 ng July. Sa pagbalik ni Takemichi sa kasalukuyan ay sinabi niya kay Naoto na nais niyang makausap si Mikey, bagay na imposibleng mangyari. Habang naghahanap ng paraan ay nakita nila ang larawan ni Akun na ngayon ay may mataas na posisyon sa Tokyo Manjigang. Sinabi ni Naoto na nakulong si Akun dahil sinaksak nito si Kiyomasa. Alam ni Takemichi na napigilan niya itong mangyari noong nasa gladiator match siya at nang tingnan sa balita ay may nagbago nga sa mga nangyari. Agad niyang hinanap si Akun at nagulat si Takemichi nang sabihin ni Akun na alam nitong darating siya. Tumungo sila sa rooftop kung saan ay inamin ni Akun na siya ang tumulak kay Takemichi sa train station. Pinaliwanag ni Akun na mula nang mamatay si Draken ay nagbago si Mikey dahilan upang sumama ito kay Kisaki. Napagtanto ni Akun na may kakayahang mag-time travel si Takemichi kaya't binilinan siya nitong iligtas ang kanilang mga kaibigan sa pagbalik nito sa nakaraan. Pagkatapos ay nagpahulog si Akun mula sa rooftop. Umuwi si Takemichi at pinahanap niya kay Naoto kung paano namatay si Draken. Hindi sinasadyang nahawakan ni Naoto ang kamay ni Takemichi dahilan upang mag-time travel siya nang wala pang impormasyon. Nagising si Takemichi habang nagbibisikleta kasama si Akun kaya't labis ang kanyang tuwa. Nagmadaling tumungo ng bahay ni Hinata si Takemichi, ngunit nadismaya siya dahil nasa ibang bansa noon si Naoto. Dito ay nabanggit ni Hinata na pupunta sila kinabukasan sa Musashi Festival. Naalala ni Takemichi ang sinabi ni Mikey na magkakaroon ng all-out war sa Musashi Festival. Pinuntahan niya ang hospital kung saan nagpapagaling ang mga kaibigan ni Pa. Nakita niya sa hospital si Mikey at Draken na humingi ng tawad sa magulang ng babae. Sa unang pagkakataon ay nagbigay galang si Mikey sa ibang tao, ito ay dahil sa mga sinabi ni Draken. Humingi rin ng tawad si Mikey kay Draken at nagpasalamat na sila ang magkasama sa oras na iyon. Napagtanto ni Takemichi na si Draken ang kanyang pag-asa upang hindi magbago si Mikey at ang Tokyo Manjigang. Sinundan niya ang dalawa sa abandonadong lugar upang kausapin si Mikey at Draken na huwag ituloy ang laban sa Mobius. Subalit wala na silang magagawa dahil dumating na ang kalaban. Dito ay nakilala nila si Osanai, ang nanakit sa mga kaibigan ni Pa. Hinayaan nilang si Pa ang lumaban dito, subalit nabugbog lamang si Pa dahil isa palang boxer si Osanai.
Inutusan ni Takemichi si Mikey na awatin ang laban subalit sumagot itong hindi pa sumusuko si Pa. Nang hindi na kayang lumaban ni Pa ay hinarap ni Mikey si Osanai. Sa isang atake pa lamang ng leader ng Tokyo Manjigang ay bumagsak na si Osanai at walang nangahas na lumaban pa. Nakadampot si Osanai ng bote at sinubukang saksakin si Mikey. Biglang sumulpot si Draken at inakala ni Takemichi na dito namatay si Draken gaya ng sinabi ni Naoto. Buti na lamang at nahawakan ni Draken ang bote at binugbog nito si Osanai. Habang pauwi ay inakala ni Takemichi na ayos na ang lahat dahil hindi namatay si Draken. Tumungo ng festival si Takemichi upang samahan si Hinata. Habang namamasyal ay nakita niya ang Mobius kaya't nagpaalam siya kay Hinata. Nakita rin niya si Kiyomasa na nakadamit ng Mobius. Binigyan si Kiyomasa ng patalim at inutusang saksakin si Draken sa magaganap na all-out war. Dito ay napagtanto niyang si Kiyomasa ang sumaksak kay Draken, subalit nahuli siya ng Mobius at binugbog siya ng mga ito. Samantala makikita si Draken na mag-isa at hinihintay si Mikey. Sa kabilang dako ay naghihintay rin si Mikey kay Draken, kasama ang gang. Dito napagtanto ni Mikey na naisahan sila ng kalaban, kaya't nagmadali niyang hinanap si Draken. Habang nagda-drive ay unang beses nakita ni Mikey si Kisaki, at sinabi nitong sila ang dapat magkasama hindi si Draken. Sa oras na yun ay pinagtulungan si Draken ng Mobius subalit lumalaban ito na tila nasisiyahan pa sa nangyayari. Samantala nakita ni Hinata si Takemichi na itinali ng tape ng grupo ni Kiyomasa. Pinalakas ng babae ang loob ni Takemichi upang magawa niya ang dapat niyang gawin. Naalala ni Hinata ang unang beses nilang pagkikita kung saan ay nagustuhan ng babae ang lakas ng loob ni Takemichi. Pinangako ni Takemichi na magkikita pa sila ni Hinata makalipas ang 10 taon at nagmadali siyang umalis. Samantala binugbog ni Osanai si Draken at inutusan itong sumuko na lamang. Sa oras na yun ay dumating si Mikey at kasama nito ang buong Tokyo Manjigang. Dito ay nagsimula ang all-out war sa pagitan ng dalawang malakas na gang. Marami ang Mobius sa Tokyo Manjigang subalit hindi ito alintana sa kanila. Dumating si Takemichi at agad niyang hinanap si Draken. Subalit sa oras na iyon ay dumating na rin si Kiyomasa at sinaksak nito si Draken sa likod. Nagmadaling lumapit si Takemichi kay Draken upang tulungan ito. Lalapit rin sana si Mikey subalit hinarang ito ni Osanai dahil nais nitong gumanti kaya't inutusan ni Mikey si Takemichi na dalhin sa hospital si Draken. Hinarang si Takemichi ng kalaban buti na lamang at dumating si Naakun upang tulungan siyang itaka si Draken. Subalit nakasalubong nila si Kiyomasa kaya't inutusan ni Draken si Takemichi na ibaba siya upang labanan si Kiyomasa. Nag-umpisa ang laban ngunit gaya ng inaasahan ay nabugbog lamang si Takemichi. Sa huli ay nagawang sakalin ni Takemichi si Kiyomasa dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa kabilang dako ay si Mikey na lamang ang natitira at isa-isa niyang tinawag ang kanyang mga tauhan. Dinala nila si Draken sa hospital at naghintay sila sa labas ng operating room. Binigyan ni Mikey ng pagkain ang bawat isa at sinabing magtiwala lamang dahil hindi mamamatay si Draken. Sa paglabas ng doktor ay sinabi nitong matagumpay ang operasyon kaya't mabubuhay ang kanilang kaibigan. Nagsaya ang lahat subalit ang leader ay nasa isang sulok lamang. Nakita ni Takemichi kung gaano kahalaga si Draken kay Mikey dahil parang kapatid na ang turingan ng dalawa. Lumabas si Takemichi na masayang-masaya dahil nasagip niya ang buhay ni Akun, Draken at sa hinaharap ay si Hinata. Sa pagbalik sa kasalukuyan ay hindi napansin ni Takemichi na nadaanan niya si Akun na natupad na ang pangarap na maging barbero. Nakita naman ni Naoto sa kanyang laptop na unti-unting nawawala ang tato ni Mikey na ibig sabihin ay nagtagumpay si Takemichi na iligtas si Draken. Nagmadaling tumungo sa bahay ni Naoto si Takemichi upang hanapin si Hinata subalit nagulat siya nang ito mismo ang nagbukas ng pinto. Sa pagpapatuloy ng kwento ay makikita ang mga miyembro ng Tokyo Manjigang na sinusubukang tumakas mula sa napakaraming kalaban. Ang gang na ito ay tinatawag na Valhalla na dating mga Mobius at pinangunahan ni Kazutora ang pag-atake. Pinatulog ni Kazutora ang nakita niyang isang toman at inihulog ito sa tulay. Hindi pa rin sumusuko si Pa, kaya't ang leader na ng Valhalla na si Hanma ang sumipa dito.
Hindi pa nakontento ang Valhalla at kinuha ng mga ito ang jacket ng mga Tokyo Manjigang upang sunugin. Nagalit si Pa at nasaksak nito ang isang miyembro ng Valhalla. Samantala ngayon ay iba na ang lahat para kay Takemichi dahil buhay pa si Hinata at nakipag-date ito sa kanya. Naroroon din si Naoto na tila nawiwerdohan sa kilos ng dalawa kaya't umalis na lamang ito. Lumabas ang dalawa upang maghanap ng magandang lugar at nabanggit ni Hinata na nais niyang makasama si Takemichi sa selebrasyon ng Halloween. Nakarating sila sa isang park kung saan ay nabanggit ni Hinata na marami siyang ala-ala ng kanyang boyfriend sa lugar na yon. Tila nanlumo si Takemichi nang malamang doon pala nakipag-break ang boyfriend ni Hinata sa babae. Subalit ikinabigla ni Takemichi nang tanungin siya ni Hinata kung ano ang kanyang dahilan noon at ninais niyang makipaghiwalay. Ibig sabihin ay maraming nangyari sa nakaraan na hindi niya maala-ala at isa na roon ang pangarap na maging girlfriend si Hinata. Agad na tumungo ng CR si Takemichi upang pag-isipan ang mga nangyayari dahil sa pagkakaalam niya ay hindi siya gusto ni Hinata, subalit ngayon ay sinasabi ng babae na naging sila at si Takemichi pa ang nakipaghiwalay. Agad siyang bumalik dahil ngayon ay nais niyang malaman kung maaari pa silang magkabalikan ni Hinata ngunit hindi niya makita ang babae. Samantala nasa kanyang sasakyan si Hinata at pinagmamasdan nito ang larawan nila ni Takemichi. Sa paghahanap ni Takemichi kay Hinata, ay nakasalubong niya si Hanma, at sinabi nitong sayang at hindi kasama ni Hinata sa sasakyan si Takemichi. Nang mahanap si Hinata, ay kitang-kita ng dalawa niyang mata kung paano banggain ng isang kotse ang sasakyan ni Hinata. Ginawa ni Takemichi ang lahat niyang makakaya, ngunit alam ni Hinata na hindi siya makakalabas dahil naipit ang kanyang mga paa. Nakiusap si Hinata na umalis na lamang si Takemichi dahil madadamay lamang ito sa pagsabog. Inilayo ng dalawang lalaki si Takemichi dahil itinulak na rin ito ni Hinata at doon ay sumabog na ang sasakyan. Napaiyak na lamang si Takemichi dahil sa kabila ng lahat niyang ginawa ay hindi pa rin niya nailigtas ang kanyang minamahal. Nangako siyang hindi mapapagod na subukang iligtas si Hinata at ang naiisip niyang paraan ay ang maging boss ng Tokyo Manjigang. Kinausap ni Takemichi si Naoto sa araw ng pagdadalamhati sa pagkawala ni Hinata. Hiniling niyang hawakan ni Naoto ang kanyang kamay upang makapag-time travel, ngunit tila napapagod na si Naoto sa kanilang ginagawa. Paliwanag ni Naoto na ang pumatay kay Hinata ay si Sendo at Sushi, at kahit anong gawin nila ay wala nang mababago sa hinaharap. Nagmatigas si Takemichi kaya't napilitan si Naoto na dalhin siya kay Draken upang ipakita kung gaano kalaki ang pagbabago. Nahatulan pala ng kamatayan si Draken at ang kanilang gang ay naging napakalakas na hindi na kayang kontrolin ng mga otoridad. Hindi makontrol ni Draken ang kanyang sarili at kung magkakaroon siya ng pagkakataon ay nais niyang patayin si Kisaki. Nagulat si Takemichi nang sabihin ni Draken na umalis na lamang siya ng Tokyo dahil tiyak na papatayin rin siya ni Kisaki. Ito ay dahil nais patayin ni Kisaki ang sinumang may malapit na loob kay Mikey. Noong araw pa lang iyon ay nais nang patayin ni Draken si Kisaki, subalit dumating ang pulis na kasabwat ni Kisaki. Hindi nahahayaan ni Kisaki na muling makalabas ng bilangguan si Draken upang tuluyan na siyang ituring ni Mikey bilang kanang kamay. Pinaliwanag ni Naoto na sa pagmamanipula ni Kisaki ay nasangkot ang Tokyo Manjigang sa mga iligal na gawain at ngayon ay kontrolado na rin nila ang mga pulis. Nagbabaka sakali si Naoto na maisasalba nga ni Takemichi ang buhay ng kanyang kapatid kaya't muli ay nag-time travel siya pabalik ng 10 taon. Natagpuan niya ang sarili sa isang bathhouse kung saan ay naroroon din si Mikey at Draken. Isinama siya ng dalawa para sa seremonya ng pagkilala sa magiging leader ng 3rd Division ng Tokyo Manjigang. Nagtipon ang lahat sa isang park kung saan ay nalaman ni Takemichi na nakulong si Pa na dating leader ng 3rd Division dahil nasaksak nito ang isang miyembro ng kalabanggang. Nagbigay galang ang lahat sa pagdating ni Mikey at sinimulan ni Draken ang seremonya. Dumating si Kisaki at ito ang itinalaga ni Mikey bilang leader ng 3rd Division. Nagkaroon ng pagtatalo dahil si Kisaki ay mula sa kalabanggang ngunit wala silang magagawa sa desisyon ni Mikey. Alam ni Takemichi na kapag nagpatuloy ito ay hindi niya mapipigilan ang kamatayan ni Hinata kaya't agad niyang sinuntok si Kisaki. Muling nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa dumating si Kisuk Baji ang leader ng 1st Division
at inatake nito ang mga tauhan ni Kisaki. Hindi nagustuhan ni Baji na si Kisaki ang gagawing leader ng 3rd Division dahil hindi ito nagmula sa Tokyo Manjigang. Sinuntok rin ni Baji si Takemichi dahil nakaharang ito nang papalapit siya kay Mikey. Hindi sumama si Baji sa laban sa Mobius kaya't hindi ito inimbitahan sa nasabing seremonya. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Baji na aalis na siya sa Toman at mula sa araw na iyon ay magkalaban na sila ni Mikey. Nang makaalis na si Baji ay isang suntok ang natanggap ni Takemichi mula kay Kisaki na nagpatulog sa kanya. Sa kanyang paggising ay tanging si Mikey na lamang ang naroroon at sinabi nitong 5 talaga silang lahat na bumuo ng gang. Nakiusap si Mikey na tulungan siya ni Takemichi upang maibalik si Baji. Humingi ng kondisyon si Takemichi na kung magagawa niya ito ay kailangang palayasin ni Mikey si Kisaki sa gang. Pumayag si Mikey subalit kung hindi ito magagawa ni Takemichi ay papatayin siya ni Mikey. Mula sa larawan ay makikita ang mga founder ng gang subalit nagtaka si Takemichi dahil hindi niya nakikilala ang pang-anim na nasa larawan. Sumunod na araw ay hindi malaman ni Takemichi ang kanyang sunod na gagawin nang biglang dumating si Hinata na kanya palang girlfriend. Agad na kumuha ng kanilang larawan si Hinata, at ito rin ang larawang dala nito sa hinaharap bago na aksidente. Pinangako ni Takemichi na hindi sila maghiwalay bagay na nagpasaya kay Hinata. Sa school ay muli rin niyang nakita sina Akun, kaya't ganun na lamang ang tuwang kanyang naramdaman. Nang sabihin niya ang kanyang misyon na kunin mula sa Valhalla si Baji, ay agad siyang pinigilan ng kanyang mga kaibigan. Dumating si Kazutora at agad itong hinamon ni Makoto dahil tila maangas itong magsalita. Nagmadaling pinigilan ito ni Yamagishi dahil ang kanilang kaharap ay ang pangatlong leader ng Valhalla. Nagulat sila nang tila masayang nakilala ni Kazutora si Takemichi at nais siya nitong isama sa Valhalla. Tila nais labanan ni Akun si Kazutora subalit pinigilan ito ni Takemichi dahil nais rin talaga niyang tumungo sa Valhalla. Sa hallway ay makikita ang mga gangster na pumigil kay Kazutora upang pumasok ng school at sinabi nitong kakalabas pa lamang niya ng kulungan. Isang madugong laban ang nagaganap sa hideout ng Valhalla kung saan ay binubugbog ni Baji ang vice captain ng 1st Division team ng Tokyo Manjigang na si Chifuyu upang makuha ang tiwala ni Hanma. Naroroon ang leader ng Valhalla na si Hanma, at naalala ni Takemichi na ito ang nag-utos na patayin si Hinata. Dinala pala ni Kazutora si Takemichi sa Valhalla upang makumpirma ng mga itong umayaw na nga si Baji sa Tokyo Manjigang. Pinaligiran sila ng buong gang at tinanong ni Hanma si Takemichi kung narinig nitong sinabi ni Baji na kaaway na niya si Mikey. Nais makasiguro ni Hanma na hindi espiya si Baji lalo pat ito ang pinakamalakas na team captain ni Mikey. Kinumpirma ni Takemichi ang sinabi ni Baji kaya't pumayag na si Hanma at Kazutora na sumapi si Baji sa Valhalla. Nais pakiusapan ni Takemichi si Baji na bumalik na lamang sa Toman subalit isang suntok ang kanyang natanggap. Dito ay sinabi ni Baji kung sino talaga si Kazutora. Ito lang naman ang kanyang nakita sa larawan at ang pang-anim na founder ng Tokyo Manjigang. 2 taon na ang nakakaraan ay makikitang magkasama ang mga magkaibigan. Dito nila binuo ang gang at nais nilang makilala sila sa buong Tokyo. Madalas silang mag-rides subalit palaging naiiwanan si Mikey dahil sa napakabagal nitong motor. Nagreklamo si Draken sa bagal ng takbo ng leader, ngunit sinabi nitong ayaw niyang palitan ang kanyang motor. Naubusan ng gas si Mikey, kaya't nakipagpalit ito ng motor kay Baji. Habang nagtutulak ay dumaan ang isang gang na nakakasakop pala sa lugar na iyon. Pinagtawanan ng gang si Baji at ang kanyang suot, kaya't nakipag-away siya sa gang. Naiswasakin ng mga ito ang motor, kaya't agad na humarang si Baji upang protektahan ito. Sa oras na iyon ay dumating si Mikey at ikinagulat ng lahat ang pinakitang lakas nito. Humingi ng tawad si Mikey kay Baji, at kasama ang kanyang mga kaibigan ay pagbabayarin nila hanggang sa ginawa kay Baji. Hindi naging maganda ang resulta ng laban para sa kalabanggang at isinama nila sa Tokyo ang lider upang kunan sila ng larawan. Sumunod na araw ay isinama ni Kazutora si Baji sa isang shop at pinakita ang isang napakaangas na motor. Malapit na ang birthday ni Mikey kaya't nais na kawin ni Kazutora ang motor bilang regalo sa kanilang leader. Hindi sang-ayon si Baji sa planong ito ni Kazutora subalit hindi rin niya kayang pabayaan itong mapahamak.
Kinagabihan ay pinasok nga nila ang shop upang nakawin ang motor nang biglang dumating ang may-ari ng shop. Agad na inatake ni Baji ang lalaki, ngunit mas malakas ito sa kanya. Nakilala ni Baji ang may-aring iyon na si Shinichiro na kapatid pala ni Mikey. Nagmadaling hinampas ni Kazutora si Shinichiro sapagkat hindi rin niya ito nakilala. Huli na nang mapagtanto ng dalawa ang kanilang nagawa sa kapatid ni Mikey dahil hindi na humihinga si Shinichiro. Hindi matanggap ni Kazutora na napatay niya ang kapatid ni Mikey kaya't isinisi niya kay Mikey ang nangyari. Naawa si Baji kay Kazutora kaya't niyakap na lamang niya ang kaibigan. Sa pagdating ni Mikey ay naroroon na ang mga pulis kaya't napaiyak na lamang si Baji habang humihingi ng tawad. Samantala si Kazutora ay nais nang patayin si Mikey dahil nakapatay siya sa pagnanais na maibigay sa lider ang motor. Ngayong nakalaya na si Kazutora, ay ibinunyag ni Baji na hinihintay lamang niya ang pagkakataong ito upang samahan si Kazutorang lumaban kay Mikey. Labis na ikinatuwa ni Hanma ang kanyang mga narinig at tuluyan ng magiging miyembro ng Valhalla si Baji. Ibinili ni Kazutora kay Takemichi na sabihin kay Mikey na magkakaroon sila ng all-out war. Alam ni Takemichi na hindi niya maibabalik si Baji kaya't pinag-isipan niya ang sasabihin kay Mikey. Samantala ang motor na nanakawin sana ni Kazutora ay regalo pala ni Shinichiro para sa karawan ni Mikey. Ngayong wala na si Baji ay alam ni Draken na humina ang kanilang gang lalo pat wala rin silang tiwala kay Kisaki. Habang pauwi si Takemichi ay nakita siya ni Chifuyu at sinabi nitong sadya siyang tumungo sa Valhalla upang ibalik si Baji. Nais bumalik ni Chifuyu sa Valhalla upang subukang kumbinsihin si Baji kaya't agad itong pinigilan ni Takemichi. Sinabi ni Takemichi ang kanyang nais na maging leader ng Toman bagay na ikinatuwa ni Chifuyu. Magkasamang tumungo sa Valhalla ang dalawa upang muling kausapin si Baji subalit isang suntok ang natanggap ni Chifuyu mula kay Baji. Sinuntok rin nito si Takemichi at hinayaan ang Valhalla upang bugbugin ang dalawa. Hindi pa rin sumusuko si Chifuyu at isinama si Takemichi upang maghanap ng paraan. Isang gangster na may-ari ng bar ang kanilang pinuntahan at ito ay walang iba kundi si Kiyomasa. Nang makalaya ito mula ng kanyang saksakin si Draken, nagbagong buhay na si Kiyomasa. Ibinunyag rin niyang hindi lamang mga miyembro ng Mobius ang nag-utos sa kanyang saksakin si Draken bagkus ay si Kisaki. Kasama rin ito si Hanma kaya't ngayon ay nasa delikadong sitwasyon si Mikey at Draken dahil nasa Toman na si Kisaki habang kalaban nila si Hanma. Isang panaginip ang nakikita ni Takemichi at doon may pinatay si Mikey gamit ang kanyang mga kamao dahilan upang magmadali siyang umuwi. Sa oras na iyon ay naglalakad si Draken nang bigla siyang sinipa ni Hanma. Napigilan ni Draken ang mga atake ni Hanma at nais nitong silang dalawa ang magharap sa magaganap na all-out war. Kinukumbinsi naman ni Kisaki si Mikey na maghanda sa nalalapit na laban ngunit hindi ito nagbigay ng komento. Kumilos na ang Valhalla at una nitong pinuntirya ang 2nd Division Captain ng Tokyo Manjigang na si Mitsuya upang mabawasan ang puwersa ng Toman. Pauwi naman si Kisaki at makikitang tila may masama itong binabalak kay Hinata. Bumalik sa kasalukuyan si Takemichi upang alamin mula kay Draken kung si Kisaki ang tunay na lider ng Valhalla. Nagulat si Takemichi sa sinabi ni Draken dahil ang Valhalla ay isang gang na binuo upang sa huli ay pamunuan ni Mikey. Napatay ni Mikey si Kazutora subalit hindi ito nakulong dahil ayon sa plano ni Kisaki ay may tauhan itong aamin ng krimen. Ito ang simula ng pagkakaroon ng tiwala ni Mikey kay Kisaki na dahilan kung bakit naging masama ang Toman. Dagdag pa ni Draken na namatay rin sa araw na iyon si Baji at inutusan niya si Takemichi na umalis na ng Tokyo dahil tiyak na papatayin rin ito ni Kisaki. Naaalala ni Takemichi kung saan naganap ang laban, kaya't agad siyang pumunta sa lugar na iyon kasama si Naoto. Doon ay hindi inaasahang muli niyang makikita si Mikey. Subalit hindi niya ito naabutan, kaya't nakiusap siyang muli kay Naoto na hayaan siyang mag-time travel. Ang kanyang bagong misyon ay pigilan si Mikey na patayin si Kazutora. Nagkaroon ng malay si Takemichi sa school kung saan ay kasama niyang muli si Hinata. Masayang pinagsaluhan ng dalawa ang pagkain, ngunit alam ni Takemichi na hindi siya maaaring magsayang ng oras. Pinuntahan niya ang 3rd Division sa pamumuno ni Kisaki, at pinangako niyang hindi magtatagumpay ang mga plano ni Kisaki hanggat nabubuhay siya.
Sinabi niyang siya ang magiging leader ng Toman, kaya't minaliit siya ng mga tauhan ni Kisaki. Nang oras na iyon ay dumating ang Valhalla, kaya't napilitan silang lumaban kahit marami ang mga ito. Nabugbog lamang si Takemichi, kaya't inutusan ni Kisaki ang buong 3rd Division na tumakas. Pinatakas rin ni Kisaki si Takemichi, ngunit nakasalubong nila ang maraming kalaban dahilan upang lalo siyang mabugbog. Subalit lahat ng ito ay plano ni Kisaki, at nagpasuntok pa ito upang hindi siya mapaghinalaan ni Mikey. Binisita naman ni Mikey si Mitsuya na lubhang nasaktan dahil sa ginawa ng Valhalla. Sa kabilang dako ay nakipag-usap si Draken kay Kazutora upang hindi na magkaroon ng gulo. Nagmatigas si Kazutora dahil ang tanging nais niya ay patayin si Mikey at wasakin ang Toman. Sa kabila nito ay iginiit pa rin ni Draken na sila'y magkakaibigan, subalit wala nang pakialam si Kazutora at umalis na lamang ito. Pinanghinaan naman ng loob si Takemichi dahil lubhang naguguluhan na ito sa mga nangyayari. Hindi niya maaaring palabasin na kasabwat ng Valhalla si Kisaki dahil sa nangyaring pag-atake sa 3rd Division. Maging si Chifuyu ay naguguluhan rin, ngunit naniniwala pa rin itong si Takemichi ang makakapag-ayos ng Tokyo Manjigang. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Chifuyu na makakabalik si Baji at ikinuwento nito kung paano sila nagkakilala. Si Chifuyu ang pinakamalakas sa kanilang school at nais ng dalawa niyang kaibigan na pagharian nila ang lugar na iyon. Nabanggit ng dalawa na may estudyanteng kalalabas pa lamang ng kulungan kaya't agad itong hinanap ni Chifuyu. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan ay isang werdong estudyante ang kanyang nakita na hanggang sa ngayon ay mali-mali pang magsulat. Imbes na away ay pagkakaibigan ang nabuo sa dalawa sapagkat hindi mukhang gangster si Baji. Sa paglabas ni Chifuyu ay naroroon ang mga seniors ng school na mula sa Mandalagang dahil tauhan ng mga ito ang estudyanteng kanyang binugbog. Hindi natakot si Chifuyu at nauna pa siyang umatake sa grupo. Subalit dahil marami ang kalaban ay nabugbog lamang si Chifuyu at nais siyang patulugin ng leader ng gang. Sa oras na iyon ay dumating si Baji na hinahanap pala si Chifuyu upang magpasalamat sa pagturo sa kanya upang magsulat. Dahil mukhang werdo ay pinagtawanan si Baji ng gang kaya't agad niyang pinatulog ang leader ng mga ito. Sumugod ang mga kalaban subalit walang nagawa ang mga ito dahil ang kaharap nila ay ang 1st Division Captain ng Tokyo Manjigang. Kinabahan si Chifuyu sa maaaring mangyari kay Baji, subalit pinatumba nito ang buong gang. Simula noon ay lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa isama ni Baji si Chifuyu sa Tokyo Manjigang. Muling inabangan ni Chifuyu at Takemichi si Baji upang pakiusapan ito sa huling pagkakataon. Sinabi nilang hindi mapagkakatiwalaan ng Toman si Kisaki kaya't kailangan nila si Baji, subalit wala itong pakialam. Hinamon ni Takemichi ng one-on-one si Baji kaya't nabugbog na naman si Takemichi. Pinigilan ni Chifuyu si Baji at doon ay tinanggap nilang hindi na nga magbabago ang isip nito. Pinatawag ang buong Toman upang pag-usapan ang magaganap na laban. Dahil wala na sa kanila si Baji, nakakulong si Pa, at nagpapagaling si Mitsuya ay alam nilang humina ang kanilang puwersa. Napaiyak si Mikey dahil ang katunayan ay hindi niya kayang lumaban sa kanyang mga kaibigan subalit siya ang lider ng Toman kaya't kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Dahil sa mga ito ay tila nakikita na rin ni Kisaki na umaayon sa kanyang plano ang mga nangyayari. Tumaas ang moral ng bawat kasapi ng Toman at ngayon ay nais nilang wasakin ang Valhalla at bawiin si Baji. Dumating ang araw ng laban at makikita ang ilang malalakas na gangster ng Japan na nag-abang sa magaganap na laban. At ang overseer ng laban ay si Ikebukuro ng Criminal Black Members. Sa hudyat ni Ikebukuro ay lumabas ang Valhalla sa pamumuno ni Kazutora at Hanma at Tokyo Manjigang sa kabilang panig. Lumapit si Kazutora at Draken kay Ikebukuro upang linawin kung 5-on-5 lamang ang laban o all-out na. Nagbigay ng kondisyon si Draken na kapag manalo sila, ay babawiin nila si Baji kaya't agad na binugbog ni Kazutora si Ikebukuro. Ayaw ni Kazutora ng kondisyon at overseer sa laban dahil ang tanging nais niya ay patayin si Mikey sa anumang paraan. Sa hudyat ni Hanma ay nagsimula ang laban at unti-unting lumalapit si Kazutora kay Mikey. Nais harapin ni Draken si Kazutora subalit pinigilan siya ni Hanma dahil sila ang magtutuos. Sadyang marami ang Valhalla kaya't hindi makapag-focus si Draken sa kanilang laban ni Hanma.
Binabantayan naman ni Takemichi ang mga kilos ni Kisaki, habang patuloy siyang umiiwas sa laban dahil ang katunayan ay natatakot siya. Tinulungan siya ni Chifuyu at pinalakas nito ang kanyang loob. Tila nadismaya si Hanma sa kanyang nakikita dahil tila magiging madali sa Valhalla ang pulbusin ang Toman. Napansin ni Draken na nababalisa ang kanilang mga tauhan, kaya't pinagalitan niya ang mga ito. Sa oras na iyon ay nilakasan ni Takemichi ang kanyang loob at nakita ito ng kanyang kasamahan. Natuwa si Draken sa ginawa ni Takemichi at sa oras na iyon ay dumating si Mitsuya. Muli ay malapit na si Draken kay Hanma, ngunit pinipigilan siya ng mga tauhan nito. Nang mapabagsak ang mga tauhan ni Hanma, ay malakas na suntok ang pinakawalan nito. Nakita ni Mikey si Kazutora, kaya't hinabol niya ito paakyat sa mga sirang sasakyan. Nakita ito ni Kisaki, kaya't alam nitong malapit nang mangyari ang kanyang inaabangan. Nakita rin ito ni Takemichi, kaya't agad niyang hinanap si Kisaki. Naambush si Mikey sapagkat alam ni Kazutora na hindi niya kayang labanan ng one-on-one ang lider ng Tokyo Manjigang. Pinagtulungan ng dalawang malakas na miyembro ng Valhalla si Mikey hanggang sa paluin siya ng bakal ni Kazutora. Bumagsak si Mikey, kaya't sumigaw si Kazutora na panalo na ang Valhalla, bagay na ikinabigla ng lahat ng Toman. Ngunit biglang bumangon si Mikey, kaya't muli itong hinampas ni Kazutora. Hinawakan ng dalawa si Mikey at doon ay muli itong pinaghahampas ni Kazutora. Nagalit si Mikey at nagawa nitong atakihin ang tatlo sa isang galaw lamang. Ngunit nanghihina na rin ito at sa utos ni Kisaki ay nagmadali ang Valhalla upang patayin si Mikey. Dahil dito ay ginawang lahat ng makakaya ng bawat Toman upang protektahan ang kanilang leader. Isang tauhan ni Kisaki ang nakita ni Takemichi at ngayon ay nakadamit ito ng Valhalla upang patayin si Mikey. Ngunit dumating si Kisaki kasama ang 3rd Division at sinabi nitong siya na ang bahalang magprotekta sa leader. Dito napagtanto ni Takemichi kung gaano katalino si Kisaki dahil manalo o matalo man ay may magagawa ito upang maisagawa ang kanyang plano. Kung manalo ang Valhalla ay magiging tauhan nito ang Tokyo Manjigang at kung Toman naman ang manalo ay tataas lamang ang posisyon ni Kisaki. Hinampas ng bakal ni Baji si Kisaki at hindi nito kinikilala si Kisaki dahil si Pah ang tunay na leader ng 3rd Division. Inihulog si Baji ng kalaban kaya't agad itong pinigilan ni Chifuyu at Takemichi dahil kung lalabanan nito si Kisaki ay hindi na makakabalik ng Toman si Baji. Binulong ni Kisaki kay Kazutora na nagtraidor si Baji, habang muli ay nakipaglaban si Baji sa mga tauhan ni Kisaki. Samantala si Draken at Hanma naman ay patuloy ang tagisan ng lakas kaya't pareho na silang nanghihina. Ibinagsak ni Draken si Hanma at doon ay tuluyan na itong nawalan ng malay. Nakaharap naman ni Mitsuya ang lalaking umataki sa kanya at nagawa rin niya itong talunin. Pinatulog ni Baji ang mga tauhan ni Kisaki at ngayon ay silang dalawa na ang maglalaban. Walang magawa si Draken at Mitsuya upang pigilan si Baji na noon ay balak nang tapusin si Kisaki. Pinatulog nga nito si Kisaki at tinulungan si Kazutora, subalit sinaksak ni Kazutora si Baji kaya't napangiti na lamang si Kisaki. Ikinabigla ng lahat ang kanilang nakita at nagsialisan na rin ang mga nag-abang sa laban upang hindi madamay. Bumangon muli si Mikey at sinipa nito si Kazutora hanggang sa mahulog ito sa lupa. Dito ay sinabi ni Mikey na nais talaga niyang patayin si Kazutora sa paglaya nito, ngunit tanging si Baji ang pumipigil sa kanya. Ibinuhos ni Mikey ang kanyang pagkamuhi kay Kazutora at pinanood na lamang ng lahat ang dalawa. Sa oras na iyon ay bumangon si Baji upang pigilan si Mikey na mapatay si Kazutora. Sinabi nitong huwag mag-alala si Kazutora dahil hindi ito ang papatay sa kanya at doon ay sinaksak ni Baji ang sarili. Natauhan si Mikey at nagmadali namang nilapitan ni Chifuyu at Takemichi si Baji. Sinabi ni Baji na si Kisaki talaga ang tunay nilang kalaban dahil dinala nito si Kazutora sa Valhalla. Bago tuluyang malagutan ng hininga si Baji ay ibinili nito kay Takemichi si Mikey at ang Toman. Nais lumapit ni Mikey, ngunit pinigilan ito ni Kazutora at nakiusap na patayin na rin siya. Nais awati ni Takemichi ang dalawa at pilit na pinapaintindi sa dalawang sila ang dahilan kung bakit nagsakripisyo ng buhay si Baji. Sinuntok niya si Mikey at doon nakita nila ang itinatagong safety charm ni Baji. Napilitan si Mikey na sabihin ang pinakatatago nilang lihim
ang tunay na founder ng Tokyo Manjigang ay walang iba kundi si Baji. Ang ginawang leader ni Baji ay si Mikey at vice leader si Draken. Si Mitsuya ang elite guard at si Pa ang magdadala ng kanilang banner. Dahil parehong mainitin ang ulo ni Baji at Kazutora ay sila ang attack unit. Binigay ni Draken kay Baji ang safety charm dahil ito ang tunay nilang founder. Ang tanging nais ni Baji ay makita ang bawat miyembro ng Toman na handang ialay ang kanyang buhay para sa isa't isa. Sa ginawang ito ni Baji ay inalay niya ang kanyang buhay upang masagip sa kapahamakan si Mikey at Kazutora. Napagtanto ni Mikey ang katotohanan ito kaya't labis ang kanyang paghingi ng tawad kay Baji. Sa sumunod na eksena ay makikita si Chifuyu sa puntod ni Baji habang kumakain ng paborito nilang noodles. Naiwan ang posisyon ni Baji bilang team captain ng First Division, kaya't nais malaman ni Chifuyu kung sino ang dapat pumalit sa pwesto. Binisita naman ni Draken si Kazutora sa kulungan at pinaalaala nitong sa kabila ng mga nangyari, ay tanggap pa rin ng Toman ang pagbabalik niya. Sa araw na dapat ay mamamatay si Hinata, ay muling tumungo ng park si Takemichi at Hinata. Dito ay humingi ng tawad si Takemichi kay Hinata at nakiusap na maghiwalay na lamang sila, bagay na ikinalungkot ng babae. Alam ni Takemichi na hindi ligtas si Hinata kung magpapatuloy ang kanilang relasyon at ito lamang ang tanging paraan upang mabuhay si Hinata. Pinatawag ang buong Tokyo Manjigang at binigyan ng pagkilala si Takemichi sa kanyang nagawa sa nakaraang laban. Siya na ngayon ang leader ng First Division Team, kapalit ni Baji, at pinangako niyang hindi magtatagumpay ang sinumang sisira sa Toman at magtatangka sa buhay ni Mikey. Buong tapang rin niyang sinabi na balang araw ay siya ang magiging leader ng Toman, bagay na sinuportahan ng bawat miyembrong naroroon.